Ayan guys, welcome na naman sa panibagong Budol serye. Magkakabit tayo ng Shark Power na ADV 160 matting. Papalitan na natin yung stock. Welcome to my vlog. Sarap talaga dito. Another Budol na naman. Pakita ko sa inyo yung installation process nito. Shark Power. Ito yung silver na variant. Pakita ko sa inyo yung before and after. Ayan, before. Tsura niya ng stock matting. Diba? Unbox muna natin to. Actually, na-unbox ko na siya. Sinek ko lang kung ano yung mga pwede natin gawin agad na ipakita sa inyo. So yan, bali ito, dalawang left and right, rubber, saka bolts. Tara, simulan na natin to. So unang gagawin, tanggalin nyo yung matting ng ATV 160 nyo. Tanggalin nyo na yung stock. Siyempre, habang andyan na, linisan na rin natin. Punas lang. Sunod, kunin nyo to. Kunin nyo yung matting na to muna. Itong rubber muna. Kapag na dito. Nalagay nyo yan. Makita nyo naka-align na yung butas. So, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na screw holes. Ang paglagay nyan, pag ganito, tanggalin natin to. Sobrang nakakalito pag tinanggal nyo yan. Ang daming butas. Bago kayo maglagay nito, i-align nyo na. So, ganyan. Isa dito. Isa dito. Isa dito. 5. Tatlo pa. May issue dito sa sa left side ng Shark Power, guys. Itong part na to. Itong left. Yung right, okay lang, naka-align eh. Ito, sobrang hirap niyang ilapat. Ibig sabihin, hindi siya tuwid. Baliko siya. Hindi siya makapasok agad. So, ang gagawin niyo, guys, mabalikuin niyo ganito. Ganyan. Kasi hindi siya tuwid. Kasi parang nakaganyan siya. Ganun siya. Out of the box. Nakaganyan. So, baliktarin natin. Alloy naman to. So, hindi yan basta-basta masisira. Gamit tayo nito. 4 lang ata to na Allen key. Pinos ko muna yung video. Ang ginawa kong diskarte, niscrew ko muna yung mga screws yun sa mga butas. Kasama tong alloy, pati tong rubber. Yan, ganyan na kinalabasan niya. Inilusot ko na lang siya dun sa mga butas. Kasi kaya ako, nagka-problema ako kanina. Itong mga to, nilagay ko muna dito. Yan, ang nangyari, nung pinasok ko na yung screws, namali ako ng insert. Dito ko pala banda na push. Nangyari, pumasok sa loob yung rubber. Pumasok to doon sa butas. Doon sa ilalim. So, kinuha ko pa sa ilalim. Inukot ko pa siya dito sa ilalim. Para ma-avoid yun, hindi kayo mahulugan ng ganito. I-screw nyo na agad. Para madali na lang, ilulubog nyo na lang siya dun sa mga butas. Tulad nito. Lagay natin. Medyo mahirap lang siya. Pero mas okay na to kasi yung mahulugan ka ng rubber dun sa loob. Ayan. Ayan, kailangan ng konting diskarte. Sa ating higpitan. Tapos ang trick dito guys, hindi sobrang higpit, sakto lang. Pag nakaramdam na kayo ng higpit, tulad niyan, okay na yan. Huwag nyo ng sobrang higpit. Unahin na natin lagay yung mga rubber, yung mga screws. So, ilapat mo yan. Lagay ng screw. Iipit mo ito sa likod.
Pinipili ko yung mga screws na madali lang iipihit para hindi na magkaroon ng new thread dun sa ano, sa ganito. Hindi siya pumapasok agad yung mga screws. So, minimake sure ko na lang na compatible siya agad at naiikot. Ito tulad nito, hindi siya compatible. Hindi siya maikot ng ano, sobrang kailangan pa ng force para maikot. So, pinipili ko na lang yung mga ano, mga naiikot lang ng madali. Tulad na tong tatlong to. Yan, saka natin siya ilagay. Ito na natin. Op. So, ganun lang. Bali, inuna ko tong first part. Ito yung sa ano muna, paa. Bago dito. So, ganun lang ang diskarte. Nilagay ko muna yung mga rubber grommets, saka yung screws dun sa gitna nitong alloy at rubber. Bago natin siya pasok dun sa mga butas ng footboard. So, yun lang. Ganun lang din gagawin natin mamaya sa kabila. Nakalimutan ko palang ilagay itong slider. Gawin natin mamaya sa kaliwa. Ito muna sa kanan. Ang malagay yung tsura niya. Pag nakaramdam ka na ng konting resistance, okay na yun. So ito na yung after. Panalo. Kung gusto nyo bumili nito, ililink ko na lang sa description. Shopee link. Pabudol na rin kayong ganda. Ayan. POV. Good so. So yun lang. Again, this is Carl MK. Ride safe. See you on the next one.